Hello, welcome to Tarot with Chiva. So we're back para basahan natin ang personal reading ng ating mga Aries signs. So this is personal reading for 2026 of March. Only take what resonate with you and leave what doesn't. Kunin lang po kung ano makaka-resonate sa inyo at kung hindi naman po, okay lang po kahit wag nyo nang pansinin. Pero pag naka-resonate naman po sa inyo, ang pinaka-paborito ko, yung isi-share nyo din po sa akin kung ano po yung mga bagay na naka-resonate sa inyo sa comment box. So, maraming salamat po sa pagpa-follow, pagsusubscribe, and also sa pagla-likes ng ating mga video. So, this is their personal reading for Aries in the whole month of March. So, this is Sun, Moon, and Rising as well as Venus replacement. Okay, tignan natin yung energy, challenges, and opportunities for Aries. For Aries, please. Okay. Okay, so you have the 7 of Wands, the 10 of Wands, and you have the 3 of Wands. Okay, so sa March, may mga panahon na magre-reflect ka sa iyong sarili, no? And around mga first or second week of the month of March, no? Dahil magkakaroon tayo ng total eclipse, no? Sa March 3, I believe, no? So, meron kang mga challenges na pagdadaanan. Very slight lang naman, pero huwag ka mag-alala dahil nandito ka naman sa taas. So, may mga situation ka na mapagdadaanan, pero kailangan mo lang talaga ng mental clarity, no? Kailangan mo lang talagang intindihin yung mga bagay na yun. Pero i-clarify pa rin natin ito, Aries. So, you have the 10 of Wands as well. So, marami kang mga opportunities, no? May mga, especially sa iyong work, sa iyong finance, no? Kaya lang parang nakatayo lang siya, para siyang pagod na, no? Na kahit ano ang gawin niyang pagtayo dun sa mga wants niya or sa mga bagay na pinipilit niyang itrabaho is parang kulang pa rin at parang hindi natatapos, no? So, we will clarify it later on. And you have the 3 of Pentacles. 3 of Pentacles is about working with other people, no? Collaboration, no? Or makipag work team ka sa ibang tao as well. So, let me clarify the 7 of Wands for Aries. 7 of Wands for Aries. So, parang ano ka dito meron kang mga opportunities and luck sa March. Pero, bago yun, may mga challenges ka talagang pagdadaanan mo na, Aries, no? Okay, let me clarify the 7 of Wands. 7 of Wands for Aries. Okay. See, you have, tama. Wow. First, tignan muna natin yung mga challenges. Challenges mo, Aries, is you have the 7 of Swords and you have the 8 of Cups. So, merong tao dito na magbe-betrayed or merong tao dito na parang umalis at may kinuha, no? May kinuha siya. So, kung sa finance mo, ito is kailangan mong i-check yung iyong financial or yung mga budget mo, no? And kung sa love naman to is maaaring meron kang tao na hindi honest sa'yo. Hindi honest sa'yo yung taong to. So, ingat ka lang din dito, no? And then you have the 8 of Cups. The 8 of Cups is about financial loss nga, no? So, medyo may challenges ka ng financial loss or meron kang parang hirap ka na ma-providean mo yung iyong finances, okay? So, mas maganda is yung i-check mo yung mga gastusin mo, magba-budget ka dito sa mga panahon na ito, no? Ko strict yung pagiging niya, kailangan maging strategic ka, no? Malakas yung
yung iyong idea when it comes sa pag-handle ng pera. Pero, meron ka ditong Page of Wands and meron ka ditong the Magician and also the Fool. So, dito sa cards na to, sa tatlong cards na to, Aries, ito lahat ng mga lucky mo. So, obviously, tatlong cards na to ang napaka strong nito pag nagsama-sama silang tatlo, no? So, ibig sabihin nito, March ang iyon talagang lucky month for almost the whole 2026. Meron ka pa namang mga lucky months din, pero March talaga yung magbibigay sa iyo, or parang ito yung green light eh. Ito yung andyan na yung pintuan, bukas na yung pintuan sa iyo ng iyong mga opportunities, no? So, ito yan. Simple kasi it's about new beginning, no? No? Siya yung magbi-build ng bago, or siya yung magkakaroon ka ng mga bagong opportunities na bago para sa iyo, no? So, okay lang yan kahit di mo nakikita yung mga tasking na darating sa iyo, no? Or pupuntahan mo. Okay lang dahil si Paul naman is about creativity din naman si Fool, at saka siya yung stable siya na gawin at kakayanin niya yung mga bagay na maaaring pumasok sa kanyang mga task or mga challenges. So, si Page of Wands is about financial opportunity sa'yo, no? Siya yung creative siya sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang trabaho, sa kanyang career. Creative siya, marami siyang mga bagay na pwedeng maisip or idea para sa ikag-growth ng kanyang finances, no? And then si Magician is about manifesting. Mag-manifest ka lang, no, Aries? Mag-manifest ka lang because success, no? Si Magician is about success, creativity, manifestation to, no? And desire, willpower mo. So, in March, magkakaroon ka ng konting mga challenges, and then kapag nalagpasan mo yon, ito na yung pintuan or green light para sa iyong mga lucky for 2026. So, claim it. Aries, claim it. So, let me clarify that 10 of Wands for our Aries. 10 of Wands for Aries, please. Okay, one more, please. Okay, so yun nga, kailangan mo ng pag-isipan mabuti yung mga iyong gagawin, mga plano mo, no, mga decision mo, no, because you have the Justice, you have the Nine of Swords, and you have the Emperor. Si Emperor is the father of all tarot card, no, so siya yung stable, no, structure. So, kailangan mo ng financial settlement, no, i-settle mo, ayusin mo yung mga dapat mong ayusin when it comes to budgeting, when it comes to your money and finance, no? And you're gonna have the financial gain once na naayos mo lahat, no? So, maganda. And then si Emperor naman is about, katulad nga ng sabi ko kanina, is stability siya, authority siya, no? Discipline siya. So, kailangan mo lang ng discipline sa iyong mga ginagawa, no? To get yung iyong talagang gustong gawin or planong mga gagawin sa 2026 para sa iyong long-term success, no? So, that's your reading for today, Aries, and I hope nagustuhan mo at nag-resonate sa'yo, and see you in my next video.